Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 21, talata 1 hanggang 5. Pagpapasya tungkol sa di malutas na krimen. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, at may nakita kayong bangkay sa parang at hindi niyo alam kung sino ang pumatay, ipagbigay alam ninyo iyon sa matatandang pinuno at mga hukom upang sukatin nila ang distansya ng mga lungsod sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, ang pinuno ng pinakamalapit na lungsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Dadalhin nila ito sa isang batis na may umaagos na tubig, sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang lieg ng baka. Pagkatapos, lalapit ang mga paring Libita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya at upang magbigay ng basbas sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sila ay magpapasya sa bawat usapin. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-21 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 6 hanggang 11. Ang matatanda ng lungsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay lalagay sa tabi ng baka upang maghugas ng kamay sa tapat nito. Sasabihin nila, hindi kami ang pumatay. Hindi rin namin alam kung sino ang gumawa nito. Tanggapin mo, Yahweh, ang hain ng bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mong ibibilang na ito'y kasalanan namin. Huwag mo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Ang Israel ay hindi mananagot sa mga ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang nararapat sa kanyang kalooban. Mga tuntunin tungkol sa mga bihag na babae. Kung sa pakikipagdigma ninyo'y pagtagumpayin kayo ni Yahweh, at ang sino man sa inyo ay mabighani ng isa sa inyong mga bihag na babae, ano pat magustuhan siyang maging asawa. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 21, versikulo 12 hanggang 17, at ang sabi, dalhin ninyo siya sa inyong bahay, ipaahit ninyo ang kanyang buhok, ipaputol ang mga kuko, at pagbihisin. Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng 1 buwan upang ipagluksa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. Subalit, kung ang lalaki ay hindi na nasisiyahan sa kanya, dapat na niya itong palayain. Hindi siya maaaring ipagbili at gawing alipin sapagkat nadungisan na ang kanyang puri. Kung ang isang lalaki ay may 2 asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak, at ang panganay niyang lalaki ay pinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa na kanyang minamahal. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang 2 bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya ay anak ng hindi gaanong mahal. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 21, verse 18 to 23. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapaghimagsik na anak na ayaw makinig ng tinig na kanyang ama o tinig na kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang pook. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas sa loob at mapaghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. At babatuhin siya ng mga bato at ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at marinig ng buong Israel at matatakot. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat
sa kamatayan at siya'y patayin at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy. At huwag may iwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya iyong nilibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamamana. This is the word of God. Amen.